Chapter 7. Umalis ka na, ate! Huwag mo kaming guluhin! Malakas na sampal ang ipinadapo niya sa mukha ni Angela. 2 taon, Angela, na tiniis ko ang ating magulang. Tapos ganyan pa ang isasalubong mo sa akin? Hindi mo maaagaw sa akin si Manuel, ate. Akin siya. Malakas na sabi ni Angela. Hindi ko inaagaw sa iyo si Manuel. Nagkwekwentuhan lang kami. May nagkwekwentuhan bang magkayakap pa? Asik ni Angela na noon ay siging bumabalong ang mga luha. Ngayon ay naniniwala akong mahal niyo pa rin ang isa't isa. Hysterical na sabi ni Angela. Angela, nagkakamali ka. Malumanay pa rin sagot niya sa galit na kapatid. Napapasok tuloy sa loob ang kanyang ina at ama. Anong nangyayari dito? Nagtatakang tanong ng kanilang ama. Ang panganay niyong anak, ang inyong paborito. Nadatnan kong magkayakap sila. Inaakit niya si Manuel. Malakas na sagot ni Angela. Lumalatay ang galit sa magandang mukha ni Berna. Sinungaling! Ilayo mo ang asawa mo, Manuel, bago ako makalimot sa aking sarili. Utos niya sa lalaki. Yuko ang ulo nitong sumunod. Hiyang-hiya kay Berna. Sorry sa ginawa ni Angela, Berna. Tanging nasabi nito. Akay ang galit na asawa na lumabas ng bahay. Naiwan siyang natulala sa bilis ng pangyayari. Nilapitan siya ng ina. Berna, ikaw na sana ang bahalang umunawa sa kanya. Palagi ko naman siyang inuunawa, inang. Pero bakit ganun si Angela? Parang may lihim siyang galit sa akin. Umiyak na yumakap siya sa ina. Nang mapadako ang paningin niya sa labas, naroon si Vic, nakatayo sa pinto. Narinig nito ang lahat. Vic? Napapitaw siya sa pagkakayakap ng ina. Pinuntahan ang binata. Kanina ka pa ba dyan? Sapat para marinig ko ang lahat. Ngayon, nauunawaan ko na kung bakit ayaw mo magpakasal sa akin. May iba kang mahal. Asawa pa ng iyong kapatid. May tiin ang mga salitang binitawan nito. Vic, hindi mo naiintindihan. So, this is goodbye. Siya nga pala. Ring and flowers for you. Mahina nitong sabi sabay abot ng dalaga. Agad na tumalikod ito. Walang lingon na tinungo ang dalang sasakyan. Hindi siya nakapagsalita. Napaiyak na lang. Sarado ang isipan ni Vic. Hindi na ito marunong tumanggap ng paliwanag. Umiiyak na hinabol niya ito sa labas. Vic, magpapaliwanag ako! Habol niya. Subalit bingin na ito. Pinaandar ang kotse. Tanging alikabok ang naiwan sa kanya. Napahagulgol ang dalaga. Hindi siya nahiya sa mga nakakakita. Nang humupa ang damdamin ay napabaling ang tingin niya sa kapatid na noon ay hindi pa pala umaalis. Ngayon, Angela, sa ikalawang pagkakataon, sinira mo ang buhay ko. Natutuwa ka na ba? Ang lalaking umalis na sana ay aking magiging asawa ay iniwan na naman ako dahil sa katabilan ng dila mo. Magdiwang ka. Sa ikalawang pagkakataon, tinalo mo na naman ako. Puot niyang sabi. Ate, nahihiyang sabi ni Angela. Hindi kita kapatid. Sana tumutol na ako nang ampunin ka ng mga inang at tatang. Ikaw pala ang kalawang nasisira sa bakal. Naumid ang dila ni Angela. Hindi makapaniwala sa sinabi niya. Hindi totoo. Umiiyak na sabi ni Angela. Nilapitan niya ang mga magulang. Siguro ay labis na talaga ako sa lugar na to, inang, tatang. Anak, kung saan ka pupunta, sama-sama na tayo. Pasya ng kanyang ama. Mulagat na napatingin siya sa ama. Nandito ang inyong kabuhayan. Nandito nga,
Pero ang kahiyang tinamuko sa lugar na ito ay walang katumbas na salapi. Hinagpis ng kanyang tatang. Tatang, inang, patawad. Umiiyak na sabi ni Angela sabay yapo sa kinagis ng mga magulang. Pinalis lang ng mag-asawa ang mga braso ni Angela at tinungo nito ang bahay upang mag-impake. Ate, patawad. Baling ni Angela sa kanya. Ngumiti siya ng tipid sa kapatid. Hindi ka pa gumagawa ng kasalanan ay pinatatawad na kita, Angela. Yun lang at tinalikuran niya to. Sumama ang loob niya sa ginawang pag-agaw ni Angela kay Manuel. Pero hindi kasing sakit ngayon na tinalikuran siya ni Vic. Iba ang ngayon, mas matindi. Parang ayaw na niyang mabuhay. Namimigat ang mga paa niya nang ihakbang sa baitang ng hagdan. Inabutan niyang nag-iimpake ang mga magulang. Inang, tatang, hayaan naman niyo na maging maayos ang okasyon ngayon. Marami kayong mga bisita sa ibaba. Sayang ang pinaghandaan nating preparasyon. Mas mahalaga ka kaysa sa ano paman, anak. Sagot ng kanyang ama. Alam ko po at naiintindihan ko kayo. Huwag na kayong sumama sa akin. Promise po, linggo-linggo uuwi ako. Lumiwanag ang mukha ng kanyang mga magulang. Niyakap niya ang mga ito. Nabubulagan lang po ng selo si Angela. Baka po naglilihi. At saka, naiintindihan ko naman po ang kanyang damdamin. Mahal niya si Manuel kaya ganun siya. Sakim na pagmamahal. Asik ng kanyang ina. Umiti siya sa mga magulang. Tayo na sa baba. Nagugutom na ako. Naghihintay po ang mga bisita. Anak, salamat sa pag-unawa mo. Laking tuwa ng kanilang mga kaibigan at kamag-anakan nang ibalita na hindi natutuloy sa pag-alis ang mag-anak. Wala sa umpukang yon si Angela at Manuel. Pagdating niya ng Maynila ay agad niyang kinontak si Mr. Lucas. Tinanong niya agad kung paano makukontak si Vic. Mahigpit na ipinagbibilin sa akin na huwag kong ipapaalam sa iyo kung saan siya naroroon. Bayaran na lang daw kita sa mga nagawa mong series. Maawa naman kayo sa akin, Mr. Lucas. May sasabihin lang kasi kung mahalaga sa kanya. Sorry, Iha. Wala na siyang nagawa. Salamat na lang po. Pag nagkita kayo, pakisabing gusto ko siyang makausap. Naiiyak na ibinaba niya ang telepono sa cradle nang mawala ang kausap niya sa kabilang linya. Humarap siya sa kanyang computer. Hirap ang kaloobang tinipa ang mga keys. Wala siyang maisip na kwento. Hirap ang kanyang kalooban. Impit na napahagulgul siya. Kailangang huwag siyang magpaapekto sa nangyari. Ilang sandali pa't mabilis nang gumawa ng kwento ang dalaga. Sa ikalawang pagkakataon ay nakagawa na naman siya ng isang obra maestra. Isang kwentong puno ng pagdurusa. Ilang araw pa ang nakalipas ay natapos niya ang kwento. Hindi niya malaman kung pupunta o hindi sa publication. Maaari namang ipadala na lang niya sa pamamagitan ng koryo. Pero may nagbubulong sa puso niya na gustong makita si Vic. Napagpasyahan na lang niyang pumunta ng publication. Urong-sulong si Berna sa pagpasok sa publication. Nakatama siya ng takot na baka naroon din si Vic at magkita sila. Kakausapin kaya siya ng lalaki o iignorahin? Humugot siya ng malalim na buntong hininga bago pumasok sa loob. Nakangiting mukha ng sekretayang si Jane ang kanyang nabungaran. Hi, Berna! Hi, Jane! Si Mr. Lucas na yan ba? Oo, nasa loob. Ibinilin niya na kapag dumating ka ay tumuloy ka na sa opisina niya. Sige, tipid niyang sagot. Kumatok muna siya sa pinto ng opisina ni Mr. Lucas. Come in, sagot nito. Nakangiting pumasok ang dalaga. Mr. Lucas, may bago akong manuscript na
Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil nadatna niya doon si Vic. Nagkasalubong ang kanilang mga titig. Tumayo ang lalaki at nagpaalam kay Mr. Lucas. Sa ibang araw na tayo mag-usap, Mr. Lucas. Paalam ni Vic matapos siyang sulyapan ay agad na lumabas ng opisina. Awang ang bibig na sinundan lang niya ito ng tingin. Masakit ang pagwawalang bahala sa kanya ng lalaki. Berna, tawag sa kanya ni Mr. Lucas. Dahilan upang mabaling ang atensyon niya rito. Pagamat may nadaramang sakit sa dibdib, ay nagawa pa niyang ngumiti. Heto na po ang bago kong tapos na kwento. Iiwan ko na. May kinig sa boses na sabi niya sa kaharap. Bigyan niya kasi ang emosyon upang hindi mapaiyak. Masakit kasi ang ginawang pagwawalang bahala sa kanya ng lalaki. Berna, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Mr. Lucas. Yes, sige aalis na ako. Bago nakasagot si Mr. Lucas ay nakalabas na siya ng opisina. Binati siya ni Jane na sinagot lang niya ng mahinang tango. Nangko na ang kanyang paningin sa luha. Nang makalayo siya sa publication ay tsaka siya napahagulgol. Bakit mo ko pinarurusahan, Vic? Hinagpis niya. Sa ikalawang pagkakataon ay naranasan na naman niya ang kalungkutan. Kaya lang, tila mahihirapan siya ngayon. Iba ang dating ni Vic sa puso niya. Mas malalim. Nakarinig siya ng hagikgikan sa may likuran niya. Dalawang taong nagbibiruan. Mabilis na pinahid niya ang luha at nilingon ang pinagmulan. Lalo lang sumama ang loob niya sa nakita. Si Vic, masayang nakikipagkwentuhan sa isang babae. Mabilis na binawi niya ang tingin at pumara ng taxi. Sa loob ng sasakyan niya pinakawalan ang nadaramang sakit. Naging matamlay siya ng araw na yon. Maging si Mayet na gustong maglambing sa kanya ay inignora niya. May problema ka ba? Willing akong makinig. Sabi ni Letty na noon ay napansin ang pagsasawalang kibo niya. Wala ito. Lalaki? Pananalakap ni Letty. Hindi siya kumibo. Na-bull's eyes ni Letty. Napangiti ng malapad si Letty. Sa wakas, normal pala ang kaibigan ko. Luka-luka, anong palagay mo sa akin? Abnormal? Oo, ikaw yung makakita ng gwapo, hindi nagre-react tulad ng ibang babae. Siguro, super gwapo tong pinagkakaabalahan ng isip mo. Nibig siyang ngumiti sa kaibigan. Wala nga akong magawang trabaho. Nagme-mental blackout. Hinaing niya. Tila batang naglulundag sa tuwa si Letty. Sa halip na malungkot at matamlay siya ay kabaliktaran nito. Yes! In love si Berna! He! Tumigil ka nga! Nalulungkot ang tao. Ikaw naman parang sirang tawa ng tawa. Big night mamaya sa club. Gusto mong sumama? Di ba sabi mo gusto mong isulat ang buhay ng mga tulad namin? Saglit siyang nag-isip. Sige. Halika sa amin, may bago akong biling damit. Isukat mo kung kasya sa'yo. Are you still a virgin? Walang gatong na tanong ni Letty sa kanya habang nagsusukat siya ng damit. Napaawang ang bibig niya. Namula. Ano ba ang isasagot niya? Hindi na, dahil naipagkaloob na niya kay Vic. Tumawa ng malakas si Letty. Huwag mo nang sagutin, namumula kay Biro nito. Nahihiyang nakapa niya ang misni. Obvious na namula siya dahil naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang punong tenga. Maraming tukso sa club. Ingatan mo ang lalaking mapaghangad. Natawa siya. Lahat naman ng napupunta doon ay mapaghangad, diba? Sa bagay,
Oh, ready ka na? Paniniguro ni Letty. Saksi ang tabas ng damit ng itinahi sa kanya ni Letty. Ito ang halos kalahati ng kanyang likod. May split pa sa gilid, nakita ang maputi niyang hita. Yak! Kaya ko bang isuot ang ganitong damit mamaya? Halos wala nang itinagong parte sa katawan ko. Wika niya. Natawa si Letty. Pinakadesente ko ng damit yan, loka. Nito pa ang cleavage ko, oh. Asiwa niyang sabi. Isuot mo tong katernong sapatos. Halos gumewang siya sa paglalakad sa taas ng takong ng sapatos. Hindi ba ako matutumba sa sapatos na to, Letty? Sinunod niya ito. Pakembot-kembot na humakbang siya. Napakunot noo siya. Maguguyo. Maloloko. Napatango na lang ang dalaga. Nag-practice siya ng paglalakad. Pabalik-balik. Sana makapasa ka kay Sir Bert. Titignan pa nun kung may peklat ka sa binte. Titignan kung may peklat ako sa hita. Pag-uulit niya sa sinabi ng kaibigan. Oo, hindi ka naman paghuhubarin, no? Namutla siya sa narinig. Talagang kailangan pa ba yun? Napahiga sa kama si Letty nang hindi nito mapigilan ang pagtawa. Letty, ginug-good time mo lang ako ha. Lumakas ang pagtawa nito. Sinusubukan ko lang kung desidido kang sumama. Huwag kang mag-alala, guess kita. Ipapakita ko lang naman sa'yo ang itsura ng club. Nang hindi puro imahinasyon ang pinagagawa mo sa pagsusulat.